Pagkakataon lang ba ito? Tugon ng ating bida kay Choryon. Hindi, wala namang pagkakataon sa Jangho. At si Choryon ay napatitig na lang sa ating bida. Ang Jangho, mas nakakatakot. Kasunod nito makikita natin ang magkapatid ay naiiyak. Ang kanyang kapatid na babae. Hindi maari, sinunod lang namin ang inutos sa amin. Mas malupit, sa loob-loob ng ating bida. At mas masamang loob kaysa sa inaakala ko. Sabi ng lalaki sa kanyang kapatid na babae. Kung kasama ko lang si Lee Jin. Dapat na tayo pumunta ngayon. Wala na ibang paraan. Sige, matandang kapatid. Mapapansin natin si Bong Suchan ay may kakaibang ngiti at ekspresyon sa muka. Sa isip-isip ni Bong Suchan habang may nakakalokong ngiti. Magpasalamat kayo sa langit kung ma-eliminate kayo ngayon. Dahil ang Dragon at Phoenix Tournament ay magiging impyerno. Matapos ang pangyayari ay napunta tayo sa lugar kung saan ang ating bida sinusubuan ang isang bata. Sabi ng ating bida habang nakangiti. Dito, kumain ka nito. At sinusubuan ng ating bida. Wika ng batang babae sa ating bida habang nakangiti. Kapatid, ang sarap nito. Tugon ng ating bida habang nakangiti. Alam ko, di ba? Kakaiba, hindi ba? At makikita natin si Choryon ay may kakaibang ekspresyon sa muka. Maaaring ito ang parehong karne, pero kung ako ang mag-ihaw, mas sasarap pa, di ba? Ang pangalan pala ng batang babae ay si Jung Suryun. Ikatatlo na anak ng leader ng Righteous Sword Sect. Sabi ng ating bida. Perfect ang nanay ko, pero ang kakaibang kamalian lang niya ay hindi siya magaling magluto. Upang maiiwasan ang pagkain ng murang lamang, kailangan ko pang matutong magluto sarili ko. Naniniwala ako na ang kaligayahan sa pagkain ay talagang pinakamahalagang pagkatuto sa mga pagdama ng buhay. Tugon ng ina ni Choryon habang nakangiti. Sa pakiramdam ko, naiintindihan ko na ngayon matapos kumain ng pagkaing inihanda mo. Mas magaling ka pa kaysa sa akin. At makikita natin ang ama ni Choryon ay tumanggaw na lang. Tanong ni Choryon sa kanyang kapatid na babae habang nakangiti. Suryun, nag-e-enjoy ka ba? Siguraduhin mong nangunguya mo ng maayos. Tugon ni Suryun habang nakangiti. Parang natutunaw na sa bibig ko bago ko pa lamang nangunguya. Sa loob-loob ni Choryon. Hindi ko alam kailan huli kong nakita si Suryun na ganito kasigla. Palagi namang malusog siya, pero noong 7 taong gulang siya, bigla na lang siyang nalugmo. Pati na rin ang mga pinakakilalang manggagamot ay hindi nakita ang sanhi. Sa loob-loob ni Choryon habang umiiyak. Makakagaling pa ba ang kanyang sakit? Parang lumalala lang bawat araw. Wika ng ina ni Choryon sa ating bida habang nakangiti. Karaniwang hindi siya kumakain ng hindi lumamon ng isang kutsara. Salamat, young warrior. Tugon ng ama ni Choryon sa ating bida habang tumatawa. Talagang magaling ka. Ngayon, malaking tulong ka sa pagpasa sa unang ronda, di ba? Sagot ng ating bida habang nakangiti. Alam mo naman. Maaari kang magtiwala sa akin sa ikalawang ronda. At hindi na nakasagot ang ama ni Choryon sa ating bida. Sa isip-isip ni Choryon sa ating bida. Noong una, akala ko nagmamayabang lang siya, pero hindi siya ordinaryong tao. Kung wala kang pag-intindi, tanga ka lang. Sinong tao ka ba? Kasunod nito makikita natin ang ating bida ay nakatayo sa mga napakagandang mga bulaklak. Matapos ay may naramdaman ang ating bida na paggalaw at pagyanig ng lupa. Ang mga bulaklak ay nawasak at ang mga paligid ay nagbago. At mapapansin natin na may mga lumulutang na mga bato. At ang ating bida ay nakatayo peren doon. Sabi ng ating bida habang may nakangiting ekspresyon sa muka. Mukhang maganda ito. Matapos makikita natin si Master Hua at si Mu Yeongjok ay nakatingin sa ating bida. Wika ni Master Hua, tatanggapin ko ang formation arts. Pagkatapos ay unti-unti naglaho ang mga bato na lumitaw kanina. At makikita natin ang ating bida habang nakatayo. Tila ang mga pinakita kanina po ang mga ilusyon lamang. Paliwanag ni Master Hua sa ating bida. Yung formation kanina ay ang 9 Palaces Exquisite Flower Formation. Ito ang pinakamagaan na sa 3 formations naka-install sa manor. Paliwanag ni Master Hua sa ating bida. Ang ikalawang formation ay ang 5 Elements at 7 Stars Formation. At ang huling formation ay ang Celestial King of Light Formation. Lalo na ang Celestial King of Light Formation, pag na-activate, walang Martial Master ang makakaligtas dito. Wika ng ating bida kay Master Hua. Maliban na lang kung alam nila kung paano i-dismantle ang formation. Tiyak na isang malakas na formation. Pero Villa Master Hua, may isang bagay kang mali. Tugon ni Master Hua. Ano? Paliwanag ng ating bida kay Master Hua. Talagang may existing na martial art na nagbibigay kapangyarihan para ma-break ang formation ng walang alam kung paano i-dismantle ito.
At makikita natin si Master Hua ay napapaisip na lang. Sabi ng ating bida, balang araw, malalaman mo rin. Paliwanag ni Muyeongjok sa ating bida. Bukod sa tatlong formation, magkakaroon ng mechanism na tinatawag na 7-step path to the Grim Reaper na ipapatupad. At may mga malalaking bangkal ang plano na itatayo sa huli ng mga ito. Tugon ng ating bida kay Muyeongjok. Magsisimula na ang construction. Sabi ng ating bida habang nakangiti. Sa ganitong paraan, isang hakbang na lamang ang hati namin sa pagbuo ng pinakamalakas at pinakamahusay na sect sa Jangho. Habang nagkatitigan ang ating bida at si Muyeongjok. Wika ni Muyeongjok sa ating bida. Nadiskubre namin ang lokasyon ng Wind God. Tulad ng inyong prediksyon. Tugon ng ating bida. Kailangan ko siyang bisitahin bukas. Sagot ni Muyeongjok sa ating bida. Pero bakit ngayon lang? Mayroon kayang nais ito i-offer? At makikita natin ang titig ng ating bida kay Muyeongjok, at kasabay nito makikita natin si Muyeongjok, na may kakaibang ekspresyon ng ngiti. Sabi ng ating bida kay Muyeong, masama yang kalikasan mo, tanong ka pa ng tanong kahit alam mo na ang sagot. Naghahanap ng pagsusulit. Tugon ni Muyeongjok sa ating bida habang tumatawa. Pasensya na, sabi ng ating bida. Jeez, hindi kita mapipigilan. Ang tanawing gabi laging nakakagilya. Hindi ko alam bakit. May kwento bang hindi ko alam? Something like me falling into a well when I was 2, and being trapped in the darkness for a day or 2. Tugon ni Muyeongjok sa ating bida habang nakangiti. Walang ganun na nangyari. At kahit totoo man, malalabas mo rin ito sa sarili mo. At agad naman napatahimik ang ating bida. Sabi ng ating bida kay Muyeong, minsan, naiinis ako sa sarili ko. Matapos makikita natin si Muyeongjok ay napahalaklak ng tawa. Hindi ko sinadya. Tugon ng ating bida kay Muyeong, biro lang. Tanong ng ating bida kay Muyeong. Sagot ni Muyeongjok sa ating bida. Oo, young master. Tanong ng ating bida kay Muyeongjok na may seryosong ekspresyon sa muka. Makukuha ko ba ang liwanag na ito para sa sarili ko lang? Kasunod nito makikita natin si Muyeongjok ay napatingin na lang sa ating bida. Tugon ni Muyeongjok sa ating bida habang sila'y nakatingin. Sa Jangho, kung hindi ikaw, sino pang mas magaling na gumawa nito? Sa sumunod na araw kung saan tayo sa bayan ng Jangho na maraming mga tao. Ang naglalakad sa bayan. Tanong ni Choryon sa ating bida. Saan ka ba nagpapunta na hindi nagsasabi? Tugon ng ating bida kay Choryon habang may nakangiting ekspresyon sa muka. Pupunta tayo para hukayin ang tunay na sandata. Sabi ni Choryon. Tunay na sandata. Wika ng ating bida habang napabuntong hininga na lang. Ang hirap mo talagang mag-explain. Tanong ni Choryon sa ating bida habang nakangiti. Hindi ba't cool pareho? 5 niyang. Dapat ko bang tipirin ang aking pang pocket money? Tugon ng ating bida kay Choryon habang napabuntong hininga na lang. Kaya pupunta tayo sa isang magandang lugar. Kasunod nito makikita natin si Choryon at ang ating bida ay pumunta sa tindahan ng mga sandata. Habang may nakatitig kay Choryon na isang matandang na may balbas. At makikita natin si Choryon ay may nakakaibang ekspresyon sa muka. Sa loob-loob ni Choryon. Nakakatakot naman ang kapaligiran. Sa isip-isip ng ating bida habang sinusubukan ang sandata. Sinabi niya na ito ang unang beses niyang pumunta sa Wuhan. Paano niya kayang alamin ang tungkol sa madilim na sandata ng mga ngalakal? Ang madilim na sandata ng mga ngalakal, isang lugar na secret tung nagbebenta ng mga delikadong at mahalagang sandata. Tanong ng ating bida sa merchant habang may seryosong ekspresyon sa muka. Ito lang ba ang meron kayo dito? Kasunod makikita natin ang merchant nakatitig na lang sa ating bida. Sabay tingin sa sandata ng ating bida. Tugon ng merchant sa ating bida. Pareho kong nais na may ibang pang pagpipilian. Sabi ng matanda sa ating bida. Dahil special guest kita, ipakikita ko sa iyo ang tamang item. Paliwanag ng matanda sa ating bida ito. Tinatawag itong Frozen Jade Dagger. Kasunod makikita natin ang sandata na may enerhiya. Wika ni Choryon. Wow, ang ganda. Pagkatapos makikita natin si Choryon ay nagulat sa mahal nito. 15,000 niyang ang halaga. Sa isip-isip ni Choryon habang nagugulat. 15,000 niyang. Tanong ng ating bida sa merchant. Ano ang maibibigay nyo na bonus kung bibilhin namin ito? Tugon ng merchant. Bonus. Mayroon kayang hinihiling? Wika ng ating bida habang nakatingin sa mga sandata. Bakit hindi na lang tayo pumili ng isa sa mga item dito? Sa isip-isip ng merchant habang nakahawak sa kanyang balbas. May alam siya na ang mga item dito ay hindi ordinaryo. Kakaibang tao talaga. Sige na lang. Habang nakatayo ang ating bida.
Sabay turo sa isang bagay. Kaya, pipiliin ko yung ito. At makikita natin ang merchant ay nagulat at si Choryon. Habang nakangiti ang merchant, sabi ng merchant sa ating bida. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Tugon ng ating bida habang nakangiti sa merchant. Ako si Joke Legion. Sa loob-loob ng merchant habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Ito ang unang beses kong narinig ang pangalang iyan. Kasunod makikita natin ang merchant ay nakatingin sa lumiliwanag na bagay sa kahon. Pero naisip ko, parehong bata lang siya, pero kayang kilalanin ito. Ibig sabihin ba may extraordinary background siya o talagang extraordinary siyang tao? Sa isip-isip ng merchant sa ating bida habang may iba itong nakikita. Hindi ko kailangan magtanong, ang mga sword at blade ay talagang. Tanong ng merchant sa ating bida habang nakangiti. Parang nagpakita na ang master ng item na iyan. Makikita pa ba kita muli? Tugon ng ating bida habang nakangiti sa merchant. Dahil nakabonus pa ako. At kasunod makikita natin si Choryon ay naguguluhan sa ating bida at sa merchant na. May nakakalokong ekspresyon sa muka. Sa loob-loob ni Choryon. Kasalanan mo, gumastos ka ng 15,000 yang para sa isang dagger. At bilang bonus, kumuha ka pa ng mga lumang gloves. Sabi ni Choryon sa ating bida habang naiinis na parang baliw at nakahawak sa kanyang buhok. Para kang baliw o bobo. Hindi, baliw na bobo kang tao. Higit sa lahat, paano kayang may ganung pera? Tanong ni Choryon sa ating bida na parang baliw. Hindi ka ba nagkaproblema o nagbad thing? O isa ka ba sa mga anak ng mayayamang pamilya? Tugon ng ating bida kay Choryon. Ano bang ingay mo? Ay abot mo na lang yung kamay mo. Sagot ni Choryon sa ating bida. Hindi ko kailangan ng glove o anumang ganyan. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Kung isusuot mo ito, makakatulong ito para mapaunlad ang iyong martial arts ng kaunti. Nahuli ka na sa 7 stars, di ba? Sabi ni Choryon sa ating bida. Paano mo alam iyan? Wika ng ating bida kay Choryon habang napabuntong hininga na lang. Walang hindi ko malalaman. Tanong ni Choryon sa ating bida. Hindi ba talaga? Makakatulong ba talaga ito? Kung nagbibiro ka lang. At makikita natin si Choryon na nagulat dahil hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Pati ang pinakamaliit na bagay mayroong kanyang kakaibang enerhiya. Ay treat mo ito ng may paggalang at pakiramdaman ng kanyang presensya. Tugon ni Choryon sa ating bida. Sige. Tanong ni Choryon sa ating bida. Palaging ganito ba ang glove na transparent? Pagkatapos makikita natin ang malakas na enerhiya ang lumapit. Tanong ni Choryon sa ating bida habang sumisigaw. Ano ito? May kakaibang enerhiya. Nabubuo sa kamay ni Choryon at si Choryon ay hindi makapaniwala sa lakas ng item. Habang patuloy na lumalakas ang enerhiya, si Choryon ay nagulat na lang sa lakas ng item. Ano ba ito? At makikita natin ang ating bida ay nakatingin ito kay Choryon. Pagkatapos pangyayari makikita natin si Choryon ay nagulat na lang sabay tingin sa gloves. Sa loob-loob ni Choryon habang mangha-mangha. Hindi ordinaryong item ito. Wika ng ating bida habang nakangiti. Sigurado, tinanggap kang kanya. Tamang-tama, hindi ako nagkamali. Talagang may talento ka. Tugon ni Choryon sa ating bida. Tinanggap ako. Sabay tingin sa kanyang palad. Tanong ni Choryon sa ating bida. Ano ito? Hangin. Sabi ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Magpasalamat ka. Ito ang Wind God. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Kung magkaroon tayo ng isang pair, magre-react ang gloves kung malapit tayo. Wika ng ating bida kay Choryon. Ang iyong internal energy ay kulang pa, kaya hindi pa nagbibigay, pero maramdaman ko ito. Tugon ni Choryon sa ating bida habang sumisigaw. Hindi pwede. Sagot ng ating bida kay Choryon. Pwede. Ang materials ay hindi ordinaryong materials. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Karamihan pa, ang original master nito ay ang Fist King, na kilala bilang Wind God, ang pinakamahusay na martial master sa Jiangho na 100 years ago. Sa isang salita, isa itong yaman sa lahat ng yaman. Tugon ni Choryon sa ating bida habang nagugulat. Ganito kabigat na yaman ito. Bakit nakaimpok lang ito na parang walang halaga sa Dark Arms Merchant Store? Tugon ng ating bida habang napabuntong hininga na lang ito. Hindi ko sigurado. Maaring naghihintay lang yung lalaki ng isang tao na makaka-recognize nito. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Kaya mong harangin ang sword shi gamit ang mga kamay mo. Siyempre, mahina pa ang iyong internal energy, kaya malaking pagkakasakit ang tatanggapin mo kung gagamitin mo ang kamay mo. Ngunit sa hindi pa, hindi mapuputol ang kamay mo.
Kasunod nito makikita natin ang ating bida at si Choryon ay napahinto saglit. Tanong ni Choryon sa ating bida habang may emotional na tingin. Bakit mo ako tinatratan ng ganito kabuti? Ngunit ang ating bida ay walang sagot kay Choryon at ngumiti na lang ito. Matapos ang pangyayari makikita natin ang malakas na pagbuhos ng ulan. Sa loob ng sa Dragon at Phoenix Tournament. Pagkatapos ang ating bida at si Choryon habang nakaupo, tanong ni Choryon sa ating bida. Ano ito? Wika ng ni Bong Suchan habang sumisigaw. Ang pangalawang yugto ng Dragon at Phoenix Tournament ngayong taon ay isang pagsubok ng striding art. Paliwanag ni Bong Suchan. Madali lang ang pagsubok. Kailangan mo lang maglakad mula sa puntong ito hanggang sa kabilang puntong ito. Ngunit may dalawang kondisyon. Kailangan mong tumapak sa mga tinandaang yapot dito. At kailangan magtulungan ng dalawang tao. Paliwanag ng asawa ng ate ni Choryon. Striding art, mas madaling gawin kaysa inaakala ko. Kapatid na babae ng iyong asawa, walang problema, di ba? At makikita natin ang kanilang mga ekspresyon, at lalo na ang ama ni Choryon. Sabi ni Yang Suchang, sino man na nag-aral ng martial arts kayang-kayang gawin ito, di ba? Wika ni Yang Suchang, parang laro pang bata lang yan. Sa isip-isip ni Bong Suchan habang nakatitig kay Yang Suchang. Walang mas pilit pa kaysa sa bastardong na iyon, ang kahalili ng Southern Peak Alliance. Mula sa ikalawang gate, wala ng special privileges, kahit pa ikaw ay mula sa isang prestihiyosong clan. Ang mga examiners ay mga taong walang koneksyon sa mga masasamang tao kalokohan ng mundo. At hindi ako makikisali sa pagsusuri. Magagawa kaya ng batang iyon na makapasa dito. Wika ng ating bida. Ito, hindi madaling gawin. Tugon ni Choryon habang may nakakagulat na ekspresyon sa muka. Ano, sinasabi mo yan? Sagot ng ating bida kay Choryon. May kanya-kanyang pagkakasanay ang lahat sa paggamit ng martial arts. Lalo na sa striding art. Sa katunayan, ang mga hakbang ay nalalabas ng walang kamalay-malay. Ngunit kung magiging malayo sa mga hakbang na iyon, siguradong magkakaroon ng pagkalito sa kumpas mo. Higit pa rito, ang problema ay kailangan magtulungan ang dalawang tao. Tanong ng babae kay Bong Suchan. Paano isasagawa ang test na ito? Dapat ba ang mga iba at ang mga kasali lang ang matitira? Tugon ni Bong Suchan. Hindi. Isasagawa ito sa harapan ng lahat. Tanong ng lalaki sa kasamahan niyang babae at narinig ito ni Choryon. Ano, hindi bang mas advantageous ang pumunta na lang kayo pagkatapos? Tugon ng babae sa kanyang kasamahan. Maghintay tayo ng kaunti at panuurin kung paano ang mga unang tao na mapapalakad. Sabi ni Choryon sa ating bida. Sigurado, kung panuurin natin ang paggawa ng iba at ayusin ang kanilang mga mali. Kasunod nito ay mayroon nagsalita at si Choryon ay nagulat. Gusto naming tumawid sa hamon. At mapapansin natin ang ekspresyon ng mga tao sa agad, sa loob-loob ng ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Makakaya-kaya nila. Ang galing ng bata na yan. May halaga laging magpauna. Wika ni Bong Suchan. Tumanggap na ng hamon si Young Master Im. Kasunod makikita natin si Master Im at ang kanyang kasamahan na babae habang nakatayo at nakapokus. Wika ng babae. Ang pagiging una sa hamon. Ito ba ay ipinapahiwatig na confidential siya? Tugon ng kanyang kasamahan na lalaki. Makakaintindi ang lahat kung gagawin ni Young Master Im. Tanong ni Choryon sa ating bida. Ano kayang striding art ang gagamitin niya? Habang nakatingin ang ating bida at pinagmamasdan ang galaw ni Master Im. Kasunod makikita natin ang mga babae ay mangha-mangha sa pinapakita ni Master Im na galawan. Sabi ng lalaki, wow, ang ganda ng kanyang paglakad. Sabilas ni Master Im tila bang sumasabay ito sa hangin at makikita ang kanyang kasama ay hindi makasabay sa kanya. Sabi ni Choryon habang nagugulat. Ano ang hindi kapanipaniwala na bilis na iyon? Wika ng isang lalaki na hurado. Ang kanyang mga hakbang mabilis ngunit tama. Tugon ng isa pang hurado yung sa gitna. Pinapakita niya ang isang imahen na karapat-dapat sa kahalili ng Northern Heaven Supreme Family. Kumpara doon, tila parang hirap na hirap si Lady Sima. Ngunit patuloy pa rin siyang nagtitiyaga. Kung isa sa alang-alang ang una silang maghamon, ito ay sa loob-loob ni Lady Sima habang pagod na pagod. Si Young Master Im ay nakaabot na sa dulo. Sa isip-isip ni Yang Suchang habang may kakaibang ekspresyon sa muka. Kahanga-hanga, Young Master. Tapos na rin si Lady Sima. Wika ng mga hurado. Im Haji at Sima Yang ay pasado. Kasunod na pansin ng ating bida si Choryon. Sabi ni Choryon. Bakit kaya ako nerbyoso? Tanong niya sa ating bida. Makakapasa kaya tayo?
Tugon ng ating bida habang nakangiti. Hindi kaya. At makikita natin ang kakaibang ekspresyon ni Choryon na parang baliw. Hindi ito na hindi kaya. Sabi niya sa ating bida na parang nawala na ito ng pag-asa. Kaya ba o hindi? Tugon ng ating bida. Mag-practice tayo, sundan mo ako. Sagot ni Choryon sa ating bida sabay turo. Ano, hindi na ba tayo manunood ng higit pa? Sabi ng ating bida kay Choryon. Halata naman, makikita ng lahat na susundan nila ang striding art niya at matatalo. Sa loob-loob ng ating bida. Isa itong test para tingnan kung kaya mong sunoodin ang iyong sariling hakbang. Kaya hindi rin kami makakapasa ng ganito. Pagkatapos makikita natin ang malakas na buhos ng ulan. Sabi ng ating bida habang nakangiti. Wala namang matatagong mata sa paligid. Perpekto ang lugar na ito. Wika ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Ipakita mo sa akin ang Scarlet Tracor technique. Tuturuan kita paano gamitin sa tamang daan. Isa itong test na hindi mo pumasa ng 7-star realm ng Scarlet Tracor technique. Tanong ni Choryon sa ating bida. Ikaw tatama mo ang aking Scarlet Tracor technique. Sinasabi mo bang mauunawaan mo ang essence ng aking martial art pagkatapos lang mong makita? Sino ka ba talaga? Tunay kayang eksperto ka? At makikita natin ang ating bida ay natahimik. Wika ng ating bida sabay lingon. Kay Choryon, magaling ako para ituro sa'yo. At makikita natin si Choryon ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Tugon ni Choryon sa ating bida sabay bunot ng kanyang espada. Wala akong ideya sa sinasabi mo, pero susubukan ko. Kasunod nito pinakita ni Choryon sa ating bida ang kanyang martial arts technique, at ang mga kanyang mga galawan. Sabi ng ating bida kay Choryon. Sandali, pagkatapos si Choryon ay napahinto. Paliwanag ng ating bida kay Choryon. Subukan mong pagbagalan ang bahaging ito ng kalahating haplos ng hangin. Tugon ni Choryon sa ating bida. Ganito ba? At makikita natin ang pagkagulat ni Choryon sa kanyang nagawa. Pinagbagal ng kalahating haplos ng hangin. Ngunit ang pakiramdam ng galaw ng sword ay totoo naman kung magkaiba. Sabi ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Magaling, ituloy mo. At mapapansin natin ang lakas ng mga pag-atake ni Choryon. Sabi ng ating bida kay Choryon. Pilitin mong itagilid ang iyong braso doon. Mali ang posisyon ng iyong kaliwang paa. Sa loob-loob ni Choryon habang nakatitig sa ating bida. Bagay na bagay, ang bawat salita niya. Sabi ng ating bida habang tinuturuan si Choryon. Masyado kang mabilis, pagbagalan mo. Sa isip-isip ni Choryon habang nagugulat sa kanyang mga galawan. Nagdudulot ng malalaking pagbabago. Ito ang huling form ngayon. Totoo pala magkaiba ang pakiramdam. Mula sa lahat ng ginawa ko sa lahat ng panahon. Kasunod nito makikita natin ang ating bida ay nakatingin kay Choryon at nakangiti. Matapos ang pangyayari habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa isip-isip ni Choryon. Hindi posible. Ito ba ang Scarlet Tracor technique na alam ko? Sabay tingin sa ating bida. Sino siya talaga? Wika ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Binabati kita. Ang iyong Scarlet Tracor technique ay lumampas sa 7 stars realm at nakarating sa 8 stars realm. At makikita natin si Choryon ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Sa isip-isip ni Choryon sa ating bida. Ang martial arts ba para sa iyo ay biro lang? Kasunod na punta tayo kay Mu Yeongjok, tila ba may hinihintay itong mga importante mga tao. At mapapansin natin si Mu Yeongjok ay nakatingin ito sa malayo. Pagkatapos makikita natin ay may tatlong individual na tao sa malayo. At makikilala natin kung sino nga ba ang tatlong individual na tao. Ito pala ang tatlong master ng Supreme Demon Empress Master, Thunderbolt Sword Master at Demon Sword Master. Wika ni Mu Yeongjok habang may paggalang sa tatlo. Nandito na kayo. Tugon ng matandang babae na Supreme Demon Empress Master. Matagal na kami hindi nagkita. Paliwanag ni Mu Yeongjok sa Supreme Demon Empress Master. Ang Young Master ay kumukuha sa Dragon at Phoenix Tournament. Ako ang magagabay sa inyo patungo sa Competition Hall. Sabi ng matandang babae na Supreme Demon Empress Master. Oo, pero napansin ko na hindi ka nag-ahit. Tumanda ka, at makikita natin si Mu Yeongjok parang nahulugan ng maso sa ulo sa sinabi ng Supreme Demon Empress Master sa kanya. Tugon ng matandang lalaki ng Thunderbolt Sword Master. Tumanda ka ng 5 taon. At wala na, durog na talaga ang damdamin ni Mu Yeongjok sa mga sinasabi ng mga master sa kanya. Sabi ng matandang babae ng Supreme Demon Empress Master. Bilang isang tanong, bakit sumali si Jian sa Dragon at Phoenix Tournament? Tugon ng dalawang master. Parang gagawa na naman siya ng malupit.
Tara, magsimula na tayo ng mabilis. Matapos ang pangyayari napunta na naman tayo sa tournament. Wika ng ating bida, susubukan namin ang hamon. Kasunod makikita natin ang mga kalahok sa tournament ay nagulat. Ano ang kanilang mukha? Sabi ng ating bida habang nakapikit ang mata. Ako si Jock Legion, mga alon at umaalingaw na kulay. Tugon ni Choryon, ako si Jong Choryon ng Righteous Sword Sect. Mga alon at umaalingaw na kulay. Wika ng lalaki habang may inis na ekspresyon sa ating bida. Parang wala siyang clan. Sabi ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Dahil ito ang 9 Stars Realm, ng Scarlet Trace Sword Technique, dapat mangyari itong madali, di ba? Tugon ni Choryon habang may kakaibang ekspresyon sa muka. 9 Stars Realm, sabi mo. Sa loob-loob ni Choryon. Kahit pagkatapos correct ang Scarlet Trace Sword Technique ko ng isang pagkakataon kanina. Wika ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Nakarating kayo sa 9 Stars Realm. Sa isip-isip ng ating bida habang nakangiti. Narinig ko siyang sinabi ito, pero hindi ako makapaniwala. Wala pa akong narinig na isang tao na maabot ang ganun kabila sa martial art level nila. Tanong ng ating bida kay Choryon. Alam mo ba kung anong pangalan ng operasyon nito? Tugon ni Choryon sa ating bida. Operasyon na pangalan. Operation ng Dragon at Phoenix Ningning magkasama. Kasunod makikita natin ang bilis ng ating bida habang nakatingin kay Choryon habang nakangiti. Pagkatapos makikita natin si Choryon at ating bida. Pagkatapos makikita natin ang mga tao kanina ay gulat na gulat sa pinapakita ng ating bida kasama si Choryon. Tanong ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Maganda, hindi ba? Tugon ni Choryon sa ating bida. Maraming salamat sa lahat. Natutuwa ako na ang katawan ko ay kayang gumalaw ng ganito. Baka dahil bilang light-hearted ako ngayon. Parang ako nagsasayaw. Paliwanag ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Ang isip nag-uunawa ng mga prinsipyo, at ang katawan ay isinasabuhay ito. Ganito ang paghahanap ng essence ng martial arts. Tanong ni Choryon sa ating bida. Essence ng martial art. Kasunod nito makikita natin ang pagkagulat ni Choryon sa kanyang muka. Tapos na kami. Sa loob-loob ni Choryon habang nakatingin sa ating bida. Hindi ko pala matindaan kung paano kami nakapasa nun. Tugon ng ating bida habang nakangiti kay Choryon. Magaling na Operation Dragon and Phoenix Ningning magkasama. Matapos makikita natin si Choryon ay napabuntong hininga na lang habang nakangiti. Jock Legion at Jong Choryon pasado. At makikita natin ang kanilang tawanan. Tanong ng kanyang ina kay Choryon. Ryan, kailan ka pa umunlad ng ganito kalaki sa martial arts? Pagkatapos makikita natin ang ating bida habang naglalakad. At makikita din natin ang tatlong master. At agad sinunggaban ng ating bida sabay tawag na lola. At makikita natin karit ng kanyang lola ang sumalubong sa kanya. Wika ng kanyang lola, nakakasuka, kamo. Tugon ng matandang lalaki ng Thunderbolt Swordmaster habang tumatawa. Isipin mo, iba na ang tingin ng mga tao sa iyo kung para kang anak niya. Sabi ng ating bida sabay hawak sa kanyang ulo. Unang pagkikita natin matagal na panahon, namimiss na kita. Tugon ng kanyang lola, sinabi mo na magtatayo kayo ng martial faction, di ba? Hala, ano nga ba ang gagawin mo pagkatapos ng ganitong malaking problema? Ano sa pakiramdam mo? Sagot ng ating bida sa kanyang lola. Ubusin ko ang Jiangho. Sabi ng kanyang lola, sa isip mo ba na madali lang nag-iisa ang Jiangho? Wika ng ating bida, syempre, mahirap. Tugon ng kanyang lola. Kasama ng 4 na hegemons, ano ang gagawin mo sa 9 great sects, at 1 union? Pati na ang 4 na malalaking clan. Parehong, ano ang gagawin mo sa divine cult? Divine cult, demonic cult, sagot ng ating bida sa kanyang lola. Hindi ako nag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Sa loob-loob ng kanyang lola habang napabuntong hininga na lang. Nais ko sanang malaman kung kanino siya nagmana. Wika ng ating bida kay Muyeongjok, pakialagaan ng maayos ang mga matatandang ito. Tanong ni Muyeongjok sa ating bida. Paumanhin, saan ka pupunta, young master? Tugon ng ating bida kay Muyeongjok. Pupunta ako sa isang pangit na tadtad na tao. Matapos napunta tayo sa maganda na lugar. Sabi ni Choryon sa ating bida habang tumatawa, hindi pwede. Nagbibiro ka ba? Tugon ng ating bida kay Choryon habang nakangiti. Hindi, seryoso ako. At dito muna magtatapos ang ating kwento ngayon. Huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe. Maraming salamat nga pala sa mga solid supporter ko. Advance Merry Christmas sa inyo.